Magandang araw sa mga treasure hunter dyan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat dahil nandyan po kayo laging nanonood sa ating video at nakasuporta sa ating treasure hunting adventure mga ka-TH. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan po natin ngayon ang dalawang marker na ito ay itinanong po sa atin, may nagtanong po sa atin kung ano daw ang mga kahulugan nito, mga ka-treasure. Tapos sa comment po sila na nagbahagi ng kanilang picture mga ka-TH. Ngayon, ang pag-uusapan natin, itong turtle sign at itong heart shape marker. Yung hugis puso na marker at saka itong pagong mga ka-TH. Una, itong pagong ang pag-uusapan natin. Pero bago natin yan pag-uusapan mga ka-TH, may tips po akong ibibigay sa inyo. Ang tips ko pong ibibigay sa inyo katulad nung nangyari po sa aming treasure hunting adventure, ang una nyong gawin ay linisin yung mga bato na mayroon pong hugis pagong, mga ka-TH. Linisin nyo ng buo sa paligid at kahit na sa ano, kung kaya ninyo hukayin pa ilalim. Linisin nyo kasi nga po, mayroon po kayong makukuha dyan na 7 inches na pako, mga ka-TH. Siguro hindi lahat pero dalawang beses na po na nangyari po sa atin na sa turtle sign, sa kanyang gilid, paligid, sa mismo bato, sa paligid ng bato, mayroon pong 7 inches na nakuha namin na pako. Kaya tandaan nyo yan mga ka-TH, na pag makadiscover kayo ng turtle sign, mayroon talagang pako. Pero siguro hindi lahat. Pero yan po ay ano namin, na encounter sa dalawang beses naming paghuhukay ng dalawang site mga ka-TH. Iba-iba yung lugar. At kung gusto nyo mapanood yung isa nating video na na-discover namin yung Yamashita concrete bolt, ilalagay ko sa comment section. Tapos, tingnan nyo sa comment section kasi ilalagay ko dyan yung Yamashita treasure concrete bolt. Paano namin ito nakita at bakit hindi namin ito nabasag? Ano ang dahilan? Okay, una, uulitin ko itong turtle treasure sign. Ito yung pag-uusapan natin una. Ang pangalawa ay yung heart marker kung kaya ng ating oras. Pero kung hindi kaya ng ating oras, ito lang muna ang ating pag-uusapan kasi medyo mataas to mga kaibigan, mga ka-TH. Letter A, example letter A, is telling the treasure hunter to follow the direction in which the head is pointing. This is the same as example L. Ito daw ay nagsasabi or nagsasabi sa treasure hunter na sundan kung saan yung direksyon ng ulo ng pagong. Yan po yung kahulugan. Ibig sabihin, kung nakakita kayo ng ganyan, sundan nyo lang yung ulo ng pagong. Pero uulitin ko sa inyo, dalawang beses na po tayong nakakita o naka-encounter ng turtle sign. Sa paligid niya, mayroon po kami nakuhang 7 inches na pako. Totoo po yan. Ilalagay ko dyan sa video yung pako. Screenshot ko lang ito sa aking video kasi na-upload ko na ito, mga ka-TH. Example letter B is asking the treasure hunter to follow its tail to the treasure or the next treasure marker. Ang B daw ay nagsasabi sa isang treasure hunter na sundan yung buntot patungo doon sa treasure or next marker. Yan po yung kanyang kahulugan. Sundan yung buntot dahil yan ay nagtuturo kung saan nakalagay yung treasure or yung next marker. So wala po siyang uh, uh, sinasabi dito na yun na ang treasure yung kasunod. Pwedeng marker, pwede ring treasure. Example C, notice here the right front leg is bent pointing towards the treasure or next treasure marker. Kung papansin mo daw yung kanyang paa ay iba yung direksyon, naka-bent, anong tawag niyan? Kung ano yan, baliko. Bisaya siguro yung baliko. Kayo na ang umintindi, tingnan nyo lang yung picture.
Ang ibig sabihin daw niyan ay nakaturo yung kanyang paa sa treasure or sa kasunod na marker, mga katits. Yan po yung kanyang kahulugan. Letter D. Example letter D. The head of the turtle has been removed. This means that the treasure has already been taken. So, ibig sabihin daw kapag ang ulo ng pagong ay wala na, naka-remove na, wala na or naputol, letter D, ibig sabihin, ang treasure ay nakuha na, wala na. Or hindi nila ipinagpatuloy sa paglilibing yung treasure dyan na area, mga ka-TH. Kasi may mga ganyan talaga. Letter E, the head, legs, and tail are all hidden from view. This means danger to the treasure hunter, but also the objects are hidden, possibly underneath the turtle or nearby. Ito daw wala ng paa, wala ng ulo, nakatago sila. Ibig sabihin daw ay delikado sa mga treasure hunter. At ito daw ay nagsasabi na posible may nakatagong kayamanan sa ilalim nito. Pero delikado siya. Yan po yung kanyang kahulugan. Example letter F. Ito, example letter F. The turtle has no legs or tail. This means that the treasure is here. If the turtle is made of stone or pink man-made concrete, a hole will be drilled into the shell. The diameter of the hole will be approximately 1 in diameter and approximately 3 inches deep. This tells the treasure hunter that the treasure is either inside pink cement, the turtle, or underneath it. Sometimes the heart has been carved into the back of the shell with the hole drill in the center of the heart. This means rich object inside or below. Kapag nakakita daw tayo ng ganito, walang paa, mga ka-TH, pero may ulo, ang ibig sabihin daw ay ang treasure nasa ilalim mismo, mga ka-TH. Pero kapag ito daw ay concrete pink, may butas, mga ka-TH, ang ibig sabihin daw ay posibleng inside or posibleng under. Yan ho yung kanyang kahulugan. At rich object, mga ka-TH. Malaki daw yung object. Yan po yung kahulugan ng letter F. Example letter G. The turtle has distance marker showing a distance to the treasure or the next marker on the treasure trail. These markers vary and will depend on who buried the treasure in the first place. Some generals use diamonds to signify distance, other bars. So kapag ganito daw yung ating makikita, example letter G, the turtle has distance marker showing a distance to the treasure. Ito daw ay nagtuturo o nagsasabi na yung treasure ay distance or the next marker, treasure trail, mga ka-TH. Ewan ko lang kung tama yung pagkaintindi ko, pero kung mas magaling kayo mas magaling kayo umintindi ng English, kayo na po yung bahala kasi kasi tayo hindi tayo magaling mag-English, mga ka-TH. Dalawa na yung kasama natin na Amerikano sa paghahanap ng Yamashita treasure. Pero talagang hindi ako magaling mag-English, mga ka-TH, kaya kayo na po yung bahala. Example letter H. Ito letter H. Ito yung maganda. Example letter H. The turtle is telling us that the treasure is buried to the right and will be found at deep of 3 meters. Kung mapapansin nyo yung letter H, mayroon pong letter T or cross na marker na mayroong butas sa kanyang sa taas. Ang kahulugan kasi ng cross na may butas sa taas ay treasure right, mga ka-TH. Pero kapag yung butas niya ay nasa kabila, treasure left, mga ganun, mga ka-TH, yung kanyang kahulugan. Tapos kung nakakita kayo ng ganito, ng turtle sign na may ganito, ibig sabihin, ayon sa libro na ating ginagamit, the turtle is telling us that the treasure is buried
to the right and will be found at a depth of 3 meters. Ang turtle daw na ganito ay nagsasabi sa treasure hunter na ang treasure daw ay nakalibing sa right side, sa kanan, at madidiscover mo ito sa loob ng 3 meters. Yan po yung kanyang kahulugan mga ka-treasure. Example, letter J. Ito yung mga katits, ito yung isa sa mga marker na delikado talaga kasi kami po ay muntik madisgrasya. Muntik po kaming madisgrasya. Yung isa sa diggers po natin, yung taga-hukay, ay muntik po madali talaga kasi malakas yung poison. Wala siyang amoy, wala siyang hindi mo mararamdaman yung kanyang amoy o wala siyang kati. Pero bigla ka na lang matutumba na hindi mo alam kung ano yung dahilan, mga ka-TH. Sa video kong in-upload noong nakaraang araw, makikita mo doon yung forma ng poison. Para siyang sabon na na melt yung bar na sabon. Tapos nalagay siya sa tubig ng ilang araw tapos melted siya mga ka-TH. Tapos kung hahawakan mo, para siya talagang sabon. Isa sa mga nag-comment po sa atin, ang sabi niya, cyanide daw yung poison na yun. Pero wala po tayong alam kung ano talaga yun mga ka-TH. Kaya, totoo itong letter J. Ang kailangan mo lang talagang gawin ito ay sundan yung ulo. Tapos ito yung marker mga ka-TH na may nakuha po kaming 7 inches na pako. May na-discover po kami sa kanyang gilid kasi nilinis namin yung kanyang gilid. May na-discover kaming 7 inches. Ang ginawa po namin, sinukat yung pako na 7 inches. Nalaman namin na 7 inches siya. Tapos, kinonvert namin sa meters. Ang nangyari po, doon kami naghukay sa 7 meters. Tapos, may na-discover na naman kaming mga kakaibang marker mga ka-TH at nagpatuloy kami sa paghukay pa ilalim at na-discover namin yung Yamashita concrete bolt mga ka-TH noong kami ay naghukay. Ito ang sabi dito, example letter J, the turtle has his head turned to the right towards the treasure but also means death. Mga ka-TH, yan po yung kahulugan. Pero yung na-discover namin, hindi po siya turn to the right. Ang ginawa po niya ay turn to the backward. Yung kanyang ulo talaga, talaga pabalik sa likod niya. Talagang siya talaga, yung ulo. Kaya ang ginawa po namin, yung unang treasure hunter, naghukay sila doon sa right. Kasi akala nila, ganun yung interpretasyon. Kasi hindi nila kasi pinag-aralan ng maayos. Kaya, naghukay sila doon, wala silang na-discover. Nung kami na ang sumunod, nilinis namin yung paligid ng bato na may naka-engrave na turtle sign na ganito. Tapos may na-discover kaming pako. Pero yung unang treasure hunter nun, taga-ibang lugar, mga ka-TH, tapos kami iba ring lugar, tapos may nagsabi sa amin na puntahan namin. Kami yung nag-operation, kami yung gumastos, kami yung nagtrabaho, pero may kasama kami. Ako lang yung tagapag-reading ng marker, ako lang yung nagdidesisyon kung ano ang gagawin. Ako lang yung nagdidesisyon kung saan maghukay. Ganon yung trabaho ko. Pero hindi po ako yung may-ari. Ako lang yung lahat nagdidesisyon sa treasure hunting adventure. Pero may mga amo po kami. Hindi po kami yung nagpipinance. May mga kasamahan kami na sila yung gumagastos. Pero ako yung nagre-reading, mga ka-TH. So itong sabi, the turtle has his head turned to the right towards the treasure but also means death. Delikado talaga. Yun nga, sinabi ko, isa sa mga kasama namin, muntik nang madali. Kasi 2:00 nung hapon, ito, makwento ko lang sa inyo. 2:00 ng hapon, mula umaga hanggang hapon, naghukay kami. Pagka 2:00, mga ka-TH, nagpatuloy kami mula 1 hanggang 2 o'clock ng hapon, mga ka-TH. Ngayon, yung kasama pala namin, umaga pa lang, natamaan na niya yung
yung poison. Hindi rin namin napansin kaagad kasi may tubig. Tapos pag malagyan ng tubig yung lupa na may poison, maano siya sa tubig. Ngayon, ang nangyari doon sa kasama namin kasi siya yung unang natamaan na namula yung kanyang mata. Tapos nagano yung kanyang katawan, namula lahat. Tapos nahilo siya. Pagkatapos, sabi namin, maligo ka, kumain ka ng asukal, baka yan yung solusyon. Ginawa niya pero hindi pa rin tumalab. Ang ginawa namin ay pinaligo ulit at yun, hindi na siya bumalik. Hanggang sa na-discover namin yung treasure in box, hindi na siya talaga bumalik mga ka-TH. Hindi na siya bumalik doon. Tapos yung isa sa kasama namin ay yung kanyang paa ay at kamay na ano siya na nalanta. Ano siya, ewan ko lang ano yan sa Tagalog yung nalanta. Parang ano siya parang naano yung kamay niya, nalanta at saka yung paa, mga ka-TH. So delikado talaga, tama itong libro na ginagamit natin. Example key. The turtle is where the treasure lies underneath. Letter key. Kapag ganito, may zero yung kanya likod, tapos may ulo, paa at buntot, tapos may zero, parang may bilog. Sabi dito, the turtle is where the treasure lies underneath. Ang treasure daw ay underneath mga ka-TH. Ewan ko lang kung anong ibig sabihin nitong the turtle is where the treasure lies underneath. So siguro ang kahulugan niya dito ay kung saan nakalagay yung treasure, yung pagong nasa ilalim yung treasure. Ito last ang letter L. Example L, the turtle head is pointing toward the treasure similar to example letter A. So, ang kahulugan daw nito, na ganito mga ka-PH, ang kahulugan daw ang turtle kapag ganito yung kanyang position ay kapareho sa letter A, towards, nagtuturo sa treasure mga ka-TH. So, yan ho yung mga kahulugan. Siguro, hindi muna natin pag-uusapan yung heart sign kasi nga po medyo mataas na yung ating oras, baka hindi nyo matapos sa panonood itong ating video, sayang yung panahon at oras na ating ginugol kung hindi rin lang naman ninyo tatapusin yung ating video. Kaya dyan lang muna tayo sa turtle, yan lang muna ang ating ipapaliwanag at naway nasiyahan kayo sa ating video ngayon mga ka-TH. Maraming salamat po sa inyong lahat.